Kasal. Isang salita, 5 letra na may masaya at malapantasyang kahulugan. Iilan lang siguro sa mga kababaihan ang ayaw sa salitang yan dahil ang halos kalahati sa populasyon ng mga babae ay pangarap maikasal at malagay sa masaya at tahimik na buhay kasama ang lalaking magiging sandalan nila sa hirap at ginhawa, sa kalungkutan at kasiyahan at sa magpakailanman. Isa lamang si Siti sa mga babaeng nangangarap magsuot ng trahe de boda at rumampas sa harapan ng altar. Kahit noon pa man ay pangarap niya na yan. Mababaw man para sa iba, pero ito ang gusto niya. Kaya naman na mag-propose ang long-time boyfriend niyang si Rico ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at agad itong sinagot ng oo. Wala ng mga magulang si Siti at kahit papaano naging saksi siya sa masayang pagsasama ng kanyang ina at ama. Namatay kasi sa sakit ng ina at sumunod din ng ama makalipas ang 3 taon dahil sa sakit sa puso. Naging malungkutin man pero hindi pa rin nawala sa likod niya ang nobyo at ito lamang ang tanging nagpapagaan sa loob ni Siti. Ito na rin ang dahilan kung bakit pumayag siya agad sa proposal nito kahit tutol na tutol ang kapatid niyang si Ria na ngayon ay may asawa at mga anak na rin. Oh, ate, dyan pa lang sa aura ng mukha mo. Halata ko nang hindi ka masaya na engaged na ako. Kunwari pang pagtatampo ni Siti sa kapatid na hindi man lang ito ngumiti pagkatapos ng ipakita ang singsing sa kanyang daliri. Ano bang gusto mo? Magsisisigaw ako dito. Magtatatalon sa saya at magpa-party dahil lang engaged ka na sa boyfriend mong hindi ko ever na-feel? Irap pa nito. Ate naman, ilang taon na kami ni Rico. Bakit ayaw mo pa rin sa kanya? May nararamdaman akong kakaiba sa boyfriend mo at hindi ko alam kung ano. At naniniwala ka naman sa instinct mo. Huwag ka mag-alala at kapag naikasal na kami ni Rico, papatunayan ko sa iyo na mali ang husga mo sa kanya. Sana nga mali ako, punso. Alam mo namang mahal kita at wala akong planong hadlangan ang kasal ninyo. It's just that hindi ko siya ever nagustuhan for you. I don't know why. Mabait naman siya sa akin at ginagalang niya ako pati na ang husband ko. Pero ewan ko ba? Hay, sana nga maling duda lang to. Ayaw ko masaktan ka. Alam mo yan. Alam ko po ate, kaya nga ginagawa ko ang best ko, di ba? O sige na, aalis na ako. Mamaya pala, dadalaw ako kina mami at daddy sa sementeryo. Pupunta ka rin ba? Sa linggo na kami pupunta kasama si mister at mga bata. Nasa school pa kasi ang mga bata. At nasa duty pa si mister, kaya sa Sunday na kami dadalaw. Dalhan mo ng flowers si mami ha, at bilhan mo ng red wine si dad. Sige ate, don't worry. Aalis na ako. Mag-iingat kayo dito. Pakihag na lang ako sa mga pamangkin ko. Makakarating ang super hug mo. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho, okay? Tumango naman si Siti tsaka muling niyakap ang kapatid bago pa tuluyang gumayak. Mabilis lumipas ang mga araw at tumating na nga ang pinakahinihintay ni Siti. Kung noon ay ni-imagine niya lang ang sarili na nagsusuot ng wedding gown, ngayon nagkatotoo na. Napakaganda din niya sa make-up niyang hindi masyadong makapal at buhok na bahagyang kinulot. Hindi naman napigilan ni Ria ang hindi maiyak nang sandaling makita niya ang kapatid na nakasuot na ng gown. Help? Naka-makeup ka na ate. Mahal ang binayad ko sa makeup artist natin, kaya bawal kang umiyak dyan. Pabiro pang wika ni Siti sa kapatid. Nakakaloka. Paano naman kasi Ito na ang moment na hinihintay mo. Pinangarap mo lang to noon pero ikakasal ka na ngayon. Kung nabubuhay pa sana si mom and dad, I'm sure mas grabe pa ang iyak nila kaysa sa akin. They're watching in heaven, ate.
Alam ko hindi nila tayo pababayaan, kaya huwag ka na magdrama dyan. At huwag kang haggard nang hindi pa ako nakakarampa. O siya, sige. Iiwan na muna kita dito at kakausapin ko lang din si Rico. Ate, baka ano ang sabihin mo sa kanya ha? Huwag kang mag-alala. Kahit naman ayaw na ayaw ko sa lalaking yon, hindi ko pa nisisirain ang araw niya, no? Pagsasabihin ko lang siya na huwag kang sasaktan at paiiyakin dahil sa oras na gawin niya yon, kukunin ko ang balls niya. Gaga ka talaga. O sige na, hanapin mo na si Rico. Muli namang nagyakapan ang magkapatid, tsaka pa umalis ang silid si Ria. Nilibot niya naman agad ang paningin paglabas upang hanapin si Rico. At hindi naman siya nabigo dahil nakita niya agad ito. Nang akma na sana siyang lalapit sa gawin ni Rico, ay doon na siya napatigil at magsimulang mangunot ang noo. Nakita niya kasi si Rico na may kausap na di pamilyar na babae sa labas ng gate. Maganda, sexy at matangkad ang babae pero hindi naka-makeup at nakaporma. Ibig sabihin lamang nun, hindi ito kasali sa mga bisita. Kitang-kita pa ni Ria na nagtatawanan ang dalawa at naghaharutan kaya doon na siya kinutuban. Kaya imbis sa lapitan ang binata, hindi niya nalang ginawa. Gustuhin niya mang isumbong yun kay Siti pero hindi na natuloy dahil ayaw niyang masira ang pinakahihintay na araw ng kapatid. Ayaw niya rin na bigyan ng mali siya ang nakita dahil baka nga kaibigan lamang yun ni Rico. Natapos ang kasalang Siti at Rico at ang lahat ay masayang ibinigay ang kani-kanilang mga regalo sa bagong mag-asawa. Doon na rin ibinigay ni Ria ang regalo niya para sa dalawa na titulo ng lupa at bahay. Malapit lamang din sa dati nilang bahay. Masaya si Ria dahil alam niyang masaya ang kapatid, pero hindi pa rin napapalagay ang kanyang loob. Parang may mali na hindi niya sinabi ang nakita sa kapatid. Pero minaksi na lamang niya yon sa isipan at mas piniling mag-enjoy. Ang mga unang buwan ni Siti at Rico bilang mag-asawa ay naging maayos naman. Hanggang sa kutuban na nga ang dalaga dahil palagi may bumibisita na babae sa kanyang asawa sa mismong bahay nila. Noong una, akala niya kaibigan lang, pero na magsunod-sunod na ang pagbisita nito, doon na kinompronta ni Siti si Rico. Han, sabihin mo nga sa akin, sino ba yung babaeng lagi nagpupunta dito? Hindi ko na gustong ginagawa niya. Minsan pumapasok na lang siya bigla nang hindi ko alam. Don't worry, Han. At pagsasabihin ko siya, okay? Pasensya na at makulit lang talaga yun. Sino ba kasi yon? I don't like her. Sinabi niya pa nga sa akin na sinasanay niya na daw ang sarili niya dito sa bahay dahil dito na daw siya titira. Sino ba siya? Kapatid mo ba siya o pinsan para makitira siya? Sinabi niya yun? Oo, sinabi niya namang joke lang yon. Pero ang weird. Sige, tatawagan ko siya agad ngayon, okay? Huwag ka na mag-alala at hindi na siya babalik pa dito. Siguraduhin mo yan, Hana. Alam mong mabait ako sa mga kaibigan mo, pero ayaw ko naman yung binabastos na ako. Ni hindi ko nga siya kilala Oo na. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo at tatawagan ko na siya. Siguraduhin mo yan, Hana. Oo na sabi. Pumasok ka na, punyemas! Sigaw ni Rico sa asawa na siyang ikinalaki naman ng dalawang mata ni Siti. Sinisigawan mo na ako? I'm sorry, Han. Nabigla lang ako. Stress kasi ako sa trabaho At dumagdag pa tong babaeng to. I'm sorry. Ngunit imbis na makinig ay dali-dali lang pumasok si Siti sa kanyang kwarto at doon na nagsimulang umiyak. Sa ilang taon kasi nilang magkasama ni Rico ay hindi pa siya nito nasigawan. Ngayon pa lang. Sinubukan naman siyang suyuin ng asawa at bumalik ulit sa normal ang naging relasyon nila. Ngunit ang akala ni Siti na hindi na mauulit yon ay hindi pala dahil palagi niya pa rin nakikita ang babae sa bahay nila
Kung hindi man doon ay tumatawag pa ito sa numero ng kanyang asawa. Doon niya nalaman na Janice ang pangalan nito. Kinompronta niya na naman si Rico at doon na nag-umpisang pagbuhatan siya nito ng kamay. Gusto niya mang magsumbong sa kapatid na si Ria pero natatakot siya na baka sabihin nito na tama siya sa hinala niya kay Rico na hindi ito dapat pakasalan at may kakaiba itong balak sa kanya. Kaya tiniis niya na lamang muna ang lahat pero habang patagal ng patagal, palala ng palala lamang ang lahat. Narinig niya rin isang beses ang pag-uusap ni Rico at Janice at doon nalaman niya ang lahat. Na pinakasalan lang pala siya ng asawa dahil sa makukuha nitong yaman. Rinig din niyang plano siyang ipadukot ang dalawa at manghihingi ng napakalaking halaga ng pera bilang ransom. Doon na napagtagpi-tagpi ni City ang lahat na sa ilang taon nila ni Rico, ni minsan ay hindi siya nito minahal at palabas lamang ang lahat bilang iyon ang kasali sa plano. Ngunit inunahan ni City ang dalawa at kusa na siyang umalis sa bahay nila habang wala ang asawa. Dinala niya rin ang kotse niya kung saan siya pupunta ay wala na siyang naiisip na iba kundi ang kaibigan at dati niyang nobyo na si Dr. Harry Angeles. Pagdating sa kondo ng binata ay kitang-kita pa niya ang pagkagulat nito. May pasading kasi si City sa mukha kaya hindi na nag-aalinlangan si Harry na papasukin siya. Here, drink some water. Do you want anything? Tanong pa ng gwapong doktor sa dating nobya. Hindi na, Harry. I'm good. Salamat. Anong nangyari sa'yo? Pati yan sa mukha mo. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Doon na nga nagsimulang umiyak si City. Kinomfort naman agad ni Harry ang dalaga hanggang sa maging okay na ito at ikinuwento na nito ang lahat na nangyayari. Si Harry kasi ang first boyfriend ni City. Nagtagal ng 2 taon ang kanilang relasyon pero natapos din yun na mag-ibang bansa si Harry dahil doon siya mag-aaral ng medisina. What? Pinagbuhatan kanya ng kamay? Paano niya nagagawa yun sa'yo? Inis na wika ni Harry. Hindi niya ako minahal. Minahal niya lang ang pera at ari-arian ko. Plano pa nila ako ipadukot at ubusin ang pera ng mommy at daddy para sa ransom na gusto nila. Lahat yun pinagplanuhan nila ng ilang taon. Napakawalang kwenta nilang tao. I-report na natin to sa mga pulis. Wag, Harry. May iba akong plano. Ayaw kong magsumbong lang at walang gagawin. Ginago nila ako at ginawang tanga. This time, ako naman ang kikilos. What do you mean? Tsaka, natawagan mo na ba si Ate Ria? Alam niya ba ang tungkol dito? Hindi. Alam mo naman na ayaw ni ate kay Rico. Sana pala naniwala na lang ako sa kutob niya. Sana pala hindi na lang ako nagpakasal sa hayop na yon. City, kailangan malaman to ni Ate Ria. She's your big sis at wala ka ng ibang kakampi sa laban mo dito kundi siya lang. At syempre, ako. I'm always here for you. Pupuntahan ko naman talaga siya pero after the procedure na. Procedure? Ngunit imbes na sumagot ay tinitigan lamang ni City ang doktor. Tila nagets naman agad ni Harry ang ibig nitong sabihin kaya doon na siya napatayo at napasapo sa kanyang ulo. City, don't tell me. Kung ano man ang nasa isip mo ngayon, tama yan. Ikaw lang ang unang naisip ko agad habang bumabiyahe ako. But that's a big responsibility, City. Mag-isip ka muna. Sigurado na ako, Harry. Hindi ako makakagalaw at hindi ko maisasagawa ang plano ko kapag si City pa rin ang nakikita nila. Ilang taon din nila ako niloko. And I will make my revenge. Are you sure? Oo. Okay. If that is, wala nang urungan to. Wala na. Kaya gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin para masimulan ko na ang plano ko.
At kahit nag-aalinlangan, ay wala na ring nagawa pa si Harry kundi sundin ang gusto ni City. Kinabukasan din ay sinimulan na nila agad ang proseso ng pagpapapalit ng mukha ni City. Ilang oras pa ang dumaan ay natapos naman agad yon at hihintayin lamang ang ilan pang buwan upang tuluyang gumaling. Nasa poder pa rin ni Harry si City habang nagpapagaling ito. Panay naman ang tawag ni Rhea sa kapatid na nooy ay wala pa rin kaalam-alam sa nangyayari. Ang tanging nalalaman lamang nito ay umalis muna saglit sa city upang magpakasyon. Hindi ka ba nagigilty sa ate mo na hindi mo sinabi sa kanya ang totoo? Wag na muna at baka mag-alala lang yun. Ang importante ngayon, alam niya na safe ako. Tinanunganin niya rin ako kung bakit daw ba ako nagpakasyon na mag-isa na hindi kasama si Rico. Sabi ko lang, I want space for myself. I'm sure nagdududa na yun dahil alam niyang hindi ako nagbabakasyon ng walang kasama. What's your next step? Kapag pwede na akong lumabas, magpapakilala akong si Althea Sanchez. Lalandiin ko siya at pababagsakin ko ang kumpanya niya. Are you sure? Hindi ka niya mahalata na ikaw at si Althea ay iisa? I'll make sure na hindi. Gagawin ko salungat lahat ng katangian ni Althea kay City. Kung boring, rich, young woman si City, I'll make sure Althea is hot and vulgar. Hindi ka naman nung kilala kaya safe pa rin tayo. What do you mean by lalandiin? Ikaw ang magpa-first move? I need to, Harry. Tignan natin kung hindi lang relasyon nila ang masira ko, kundi pati ang reputasyon at kumpanya na matagal niya nang pinaghirapan. Inaamin ni Harry na hindi siya sang-ayon sa plano ni City, pero wala na ni siyang magagawa dahil may sariling utak ito at nagagawa niya lang ito lahat dahil sa matinding poot at galit. Nang gumaling naman ng tuluyan ang mukha ni City, ay una nilang pinuntahan ang bahay ng kapatid na si Rhea. Kitang-kita pa nila ang pagngiti ni Rhea na makita si Harry. Harry! Oh, gee! Hindi mo naman ako sinabihan na may kasama ka pala? Pumasok muna kayo. Sakto at kakatapos ko lang maglinis. Mamaya pa ang mga bata darating galing school. At mamayang gabi pa darating ang husband ko. Ano bang gusto nyo? Juice? Soft drinks? Kape? Hindi na, Ate Rhea. Busog pa naman din kasi kami ni Althea. At kakatapos lang namin kumain sa restaurant. Sagot naman ni Harry. I'm glad na naisipan mong dumalaw dito. Namiss na rin kasi kitang kausap. Magmula kasi noong maghiwalay kayo ng kapatid kong si City, ay hindi na kita nakakausap. Nakikita naman kita minsan, pero nahihiya na akong lumapit. Kasi alam mo naman, Bruhilda din yung kapatid ko at mas piniling magpakatanga sa lalaking, ewan ko ba kung bakit hindi ko nagustuhan. Doon na nga tumikim si City na siyang ikinagulat naman ni Rhea. Ay, sorry, nalimutan ko pala na may kasama ka. Girlfriend mo? Hi. I am Harry's old friend, Rhea. Pakilala naman ni Rhea dito. Althea Sanchez. Nakangiti naman sagot ni City. Doon na natahimik si Rhea. Kung ilang minuto niya nang tinitigan ng itsura ng kaharap niya, ay doon wala na siyang ideya. Basta pamilyar sa kanya ang boses na yun, at kung hindi siya nagkakamali, ay boses yun ng kapatid niyang si City. Are you okay? Oo. I'm sorry. Familiar lang kasi ang boses mo Namiss ko tuloy ang kapatid ko. I miss you too, ate. Ate? Oh my God! City? Ikaw ba yan? Hindi niya makapaniwalang tanong. Tumango naman si City bilang sagot. Teka, paano? Maskara lang ba to? Ate, wag mo munang hawakan ang mukha ko. At kagagaling lang yan. Namamaga pa yan sa ilalim. Oh my! Nagpa-surgery ka? Yap, at si Harry ang gumawa.
And I'm not City anymore. I'm Althea Sanchez. Lintik, what do you think you're doing, ha? Nasisiraan ka na ba ng bait? All this time, akala ko nasa bakasyon ka. Yet nakayhari ka lang pala? Doon na nga sinabi ni City ang lahat-lahat, pati na ang rason kung bakit niya piniling baguhin ang sariling muka. Nakuyom naman ni Rhea ang kanyang kamao dahil sa gigil at galit kay Rico. Sinasabi ko na nga ba eh. Pera mo lang ang habol ng lalaking yun. Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo, ate. Nabulag na din kasi talaga ako sa pagmamahal ko kay Rico eh. At ni minsan ay hindi ko naisip na magagawa niya akong lokohin. Kaya pala sobrang init ang dugo ko sa lalaking yun eh. So, anong plano mo ngayon? Kinausap na ni Harry ang magiging abogado namin. And by now, inaasikaso niya na ang annulment papers namin ni Rico. Ayaw ko makakuha siya ng kahit 5 kasing sa pera ko. Magsasalita pa sana si Rhea pero hindi na natuloy na tumunog ang cellphone ni Harry. Nagpaalam naman saglit ang binata at naiwan ang magkapatid sa sala. Doon na muling nagsalita si Rhea. Paano si Harry? Gagamitin mo lang pa siya para makaganti kay Rico? Ate, hindi ako manggagamit. So ano sa tingin mong ginagawa mo ngayon? Alam mo, bunso, Harry's a good man. Siya dapat ang pinakasalan mo eh. Dahil bukod sa akin, gustong-gusto rin siya ni na mommy at daddy. Hindi ko lang talaga alam kung bakit mas pinili niyong maghiwalay noon. Nakaraan na yun, ate. Tsaka, mas pinili niyang lumayo imbis na samahan akong tuparin ang mga pangarap namin dito sa Pinas. Pero bumalik naman siya. Binalikan ka niya. Ginawa mo lang sigurong panakipota si Rico. Nakalaunan, minahal mo rin. Na hindi nga dumalo si Harry sa kasal ninyo ni Rico dahil feeling ko mahal ka pa niya. Hay nako ate, what we have now is a good relationship as a friends. Huwag mo nang gawa ng ibang istorya ang sitwasyon ng nakaraan dahil ibang-iba na. Wala na akong karapatang kay Harry. Naibigay ko ng sarili ko sa iba, kaya he deserves better. At hindi ako yun. Bahala ka. Malay natin, kayo pa rin pala ang para sa isa't isa. Kapag yan ang nangyari, ako na ang talaga ang sasagot sa kasal ninyo. Natawa naman si City sa narinig. Sa isip niya ang sarap sanang maikasal sa tamang lalaki, pero mukhang may nalas pa siya sa lalaking kanyang pinakasalan. Nagdaan pa ang mga araw at ring lamang ng ring ang kanyang cellphone. Si Rico ang tumatawag at alam niya na mga sandaling iyon ay nasa asawa na ang annulment papers sila. Ayaw niya namang sagutin ang tawag dahil ayaw niyang kausapin ito. Wala na silang dapat pag-usapan dahil tulad ng naipangako niya sa sarili, hindi na siya si City at siya na si Althea Sanchez. City, tumawag ang lawyer ko. Ayaw daw pirmahan ni Rico ang papers dahil hindi pa raw kayo nakakapag-usap. Untag sa kanya ni Harry. Hayaan mo siya. Panay din ang tawag niya sa akin ngayon. At alam ko na babad trip na yun dahil sa ginawa ko. Paunang hakbang pa lang to sa plano ko. At hindi pa ako officially na nagsisimula. Hindi ka pa ba magpapakita sa kanya as Althea? Bukas sa bukas din, I'll make my first move. Wika pa nito, tsaka tumayo. Saktong pagtayo niya naman, aksidenteng nawalan siya ng balanse at muntikan ng bumagsak sa sahig. Mabuti na lamang at nasalo siya agad ni Harry. Doon ay nagkatinginan lang ang dalawa habang mahigpit na magkahawak sa isa't isa. Para namang may dumaloy na kuryente sa mga katawan nila at doon na unti-unting lumapit ang labi ni Harry kay City. Ngunit imbis sa pigilan yun ni City, napapikit pa siya na animon, binibigyan ng karapatan si Harry na halikan siya. At sa oras na maglapat na nga ang kanilang mga labi, ay mas nag-init pa ang kanilang mga katawan dahilan upang mapunta sila sa silid at doon nila naisuko ang mga sarili sa isa't isa. Nang matapos naman sila sa senaryong yon, ay rinig pa
ni Harry ang mga hikbi ng dating nobya. Umiiyak ka ba? May nagawa ba ako? Harry, mali to. You deserve someone na walang sabit at hindi pa committed sa ibang tao. Iyak ni City. Sorry, City. Pero mahal kita. Mahal pa rin kita. Kaya nga ako hindi sumipot sa kasal ninyo eh. Dahil nasasaktan ako. Umalis lang ako. Pagbalik ko, ibang lalaki na ang may hawak sa puso mo. Sorry. Hindi ko naman kasi alam na babalik ka pa. Nagtampo din ako sa iyo nun kasi mas pinili mo ang lumayo kaysa ang makasama ako. And you think mali tong ginagawa natin ngayon? Harry, I want to bury City. Ayoko na sa kanya. Yayakapin ko na si Althea. Mukha lang ang nagbago sa'yo. Pero ikaw pa rin yan. Kung yayakapin mo si Althea, para mo na sinabi na magpapanggap kang ibang tao. If you want to bury City, di liligawan kita as Althea. I won't let you go this time. Kung napunta ka man sa maling lalaki, itatama na natin ngayon. Just give me another chance to prove how much I love you. At mas lalo pa nga napahagulhol si City sa narinig. Doon niya pa rin napagtanto na mahal niya pa rin ang dating nobyo. Nabulag lamang siya kay Rico dahil si Rico ang nagpapagaan sa loob niya nagmula noong mag-ibang bansa si Harry at noong mamatay ang mga magulang ni City. Pero ngayon, mas napatunayan nga ni City na mas mahal niya pa rin ang dating nobyo. Dahil doon, sinabi niya kay Harry na mamaya na nila bibigyan ng oras ang isa't isa kapag tapos na siya sa misyon niya. Pumayag naman ang binata at sinabing willing itong maghintay kung kailan magiging handa si City. Simula din noon, sinimulan na ni City na yakapin ang pagiging Althea Sanchez niya. Nagpakilala na rin siya kay Rico at inalok itong maging business partners. Revealing clothes at hot aura, yan lagi ang nakikita ni Rico sa look ni Althea. Dahil doon, pumayag siya na maging partner si Althea. At hindi lang yon, nahalata pa ni Althea na malapit nang kumagat si Rico sa pangaakit niya. Sayang naman at married ka na. Wala na pala tayong chance sa isa't isa. Pangaakit ni Althea kay Rico. But she's not here. But you know what? Kaposes mo siya. But I don't care. Isa siyang malaking nightmare sa buhay ko. Easy boy. Diba sabi mo nagpadala na siya ng annulment paper? Bakit hindi mo pirmahan para matapos ang lahat? I need her. I need her money and wealth. Kaya hindi pwede. Mayaman din ako, Rico. In fact, pwede kitang gawing hari sa palasyo ko kapag naikasal na tayo. Hihiga ka sa pera at maliligo ka sa mga ginto. Now tell me, magtitiis ka ba sa boring mong asawa? Na kasing yaman ko lang naman? Doon na nakita ni City ang pagngiti ng makahulugan ni Rico kaya alam niyang kakagat na ito sa pain na hinanda niya. Hinalikan ni City si Rico sa lapi, ngunit hindi lingit sa kaalaman ni Rico, nakarecord pala ang lahat at ang bidyong yon ay sinend ni City sa babae nitong si Janice. Nagtagumpay naman si City dahil bukod sa napakiusapan niyang pirmahan ni Rico ang annulment papers, nag-away at naghiwalay din si Rico at Janice. At hindi lang yon dahil ang kumpanyang matagal nang iniingatan nito, malapit nang bumagsak. Na magsunod-sunod na ang problema sa kumpanya ni Rico, ay doon na hindi nagpapakita si City. Nalubog din sa utang si Rico kaya walang ibang nagawa ang mga pulis kundi ang hulihin siya. Sakto namang nasa presinto noon si Rico kaya nagpa siya si City at Harry na dalawin ito. Althea, mabuti naman at nandito ka na. Please help me. Tayo lang ang magkakampi, di ba? Pagmamakaawa nito. Talaga? Nasaan pala si Janice? Paano mo nalaman ang tungkol kay Janice? Secret.
Tsaka, hindi ka ba hihingi ng tulong sa asawa mo? Oops, ex-wife pala, dahil pinirmahan mo na ang annulment papers. Kaya wala ka ng karapatang humingi ng tulong kay City, aka yours truly, Althea Sanchez. Teka, ano? Ikaw si City? Ako nga, my dear ex-husband. Hindi ko naman nakakalain na ganun ka lang pala kadaling mauto. Imagine, hindi mo na hinanap ang asawa mo dahil nakilala mo si Althea? How pathetic and desperate you are. Bagay ka nga dito. At in fairness, bagay sa'yo ang color orange na damit. Bye! At mag-enjoy ka sa selda mo. Hayop ka, City! Wala kang puso! Ikaw ang walang puso. Minahal kitang hayop ka. Tapos malalaman ko na pinagplanuhan niyo pala ako ng masama ng babae mo? Ngayon, nasaan siya? Wala, di ba? Sarili mo lang ang sandigan mo. Dahil masama kang tao at deserve mo yan. Binago ko pa ang itsura ko ng dahil sa'yo. Kaya sorry ka na lang. It was also part of my plan. Huling wika ni City bago tuluyang umalis. Nakahinga naman siya ng malalim pagpasok sa sasakyan. Niyakap naman agad siya ni Harry at nagbigay lang ng isang matamis na ngiti. You're so brave, City. I love you. I love you more, Harry. At doon naglapat na nga ng tuluyan ang kanilang mga lapi. Magmula din noon, sinimulan na ni Harry ang panliligaw sa dalaga. Isang matamis na oo naman ang naging sagot ni City. Ang yes, I will be your girlfriend ay naging yes, I will marry you kalaunan. Ikinasal ang dalawa at isang beach wedding ang naganap. Kung noon ay akala ni City na kailiko niya na makikita ang buhay na masaya, nagkamali pala siya dahil kay Harry lang pala niya matutupad ang pinangarap kahit noong mga bata pa sila. Tuluyan na nga ring binaon ni City sa limot ang dating niyang pagkatao at mas piniling maging Althea. Hindi naman siya nagsisisi na binago niya ang kanyang muka dahil kung hindi, dahil sa paraang iyon, hindi sila muling magtatagpo at magkakalapit ng greatest love niyang si Harry. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!